Magandang araw sa lahat ng mga katiits sa Luzon, Visayas and Mindanao. So nandito kita sa area mga katiits para ipakita natin sa inyo ang ating area kung saan nakapunta tayo dito sa since 2023. Ang may-ari nitong lupa, tayo ang last niyang tinawagan na para magpatulong sa paglukit nitong area mga katiits. So sa 2023 nakapunta tayo dito at ngayon nagpunta naman tayo ulit dito kasi mayroon magpalukit doon sa unahan. Nandoon na ating tropa. So naagresibo ang kabilang area, ang may-ari ng lupa, kasi ditong area nakuha sa may-ari nitong lupa sa since 2023 nga nagpunta tayo dito. So ngayon nagpunta kami dito, 5K lang ang hiningi ko kasi noon itong area nga napuntahan natin 15K ang hiningi ko mga katiits, kasi sobrang layo mula sa Visayas, no? At apat kami nagpunta pang transport sa pamasahe at pabalik. Medyo ang naiwan na lang, kaunti na lang yon. So ngayon mga katiits, ating ipakita sa inyo kung paano ba nila nakuha, kasi tayo ang naglocate nitong area. Unang naglocate dito katiits, scanner mula Germany, scanner AKS locator. At last kita tinawagan sa may-ari ng lupa since 2023, naghingi tayo 15K. So napuntahan natin. So dito ang area. Ang area mga katiits, sapa na diyan sa gilid. Ang bilang patalandaan sa may-ari ng lupa katiits, itong kawayan. Ito. At kawayan naman doon. Tapos kawayan naman dito. Dito dito. Tatlo. Tapos kawayan naman doon sa butas kung saan nakuha nila. So naka-triangle ang area, ang Philippine Bamboo. So unang locate sa katiits, sabi sa may-ari ng lupa, taga Bukidnon, gamitan nila ng scanner. So dito ang tinuro sa scanner. Yan, binutasan nila mga katiits. Mayroon ng tubig, makita ninyo. Sobrang lalim na. Dukot sila kasi yan ang tinuro sa scanner. Yan, puno ng kawayan. At nagtaka sila, parang meteor na sa ilalim at wala nang igong basihan. At ang makita sa scanner, lagi lang mag-detect na positive. So ngayon, kita ang last na tinawagan sa may-ari ng lupa at kita nagpunta sa since 2023. So mula dito sa kanilang hukay, ang naglocate scanner taga Bukidnon, yan ang hukay, palpak. So galing dito, tinuro sa ating gamit 2 meters distance lang mga katiits. Yan ang inupo, tinayuan ko. Dito ang tinuro sa ating gamit pag kita na ang naglocate. Yan, ito ang tinayuan ko. Yan, butas sa gilid, unang butas. Yan. Tapos mula sa tinayuan ko 2 meters distance lang, dito kita dinala sa ating gamit dito katiits. So dito sila natin gipahukay. Pagpunta ko dito, may nakita akong markers sa unang butas nila. Yan, makita pa na natin. Yan, malaking bato yan. Mapstone mga katiits, makita ninyo, mayroon pang markers. So dito nakaharap. So dito tayo dinala sa ating gamit. Yan, butas na. So dito nila nakuha ang 6 na barita mga katiits. So, magtanong kayo kung anong lalim. 8 meters mga katiits ang lalim. Sakto sila pinansing. Walang bahay, nasa gitna ng bundok. So makita ninyo ang area.
So nakuha gyud nila mga ka-TH. Kuha gyud nila. So pakita natin sa inyo ang mga bato. Dito na, mga bato ang nakuha, maraming markers yan. Bago tayo pauwi sa ating nag-start tayo ng 3 gabi, 3 araw. Nagsubaybay tayo para kita natin na mayroong ebidensya ng katama ang ating gamit. So ngayon, ito makita ninyo sa ating YouTube channel kung nakasubscribe kayo noon. Itong site pag vlog natin. Ito ang markers. Pinaka sikretong markers siya mga ka-TH. Ito. Ibig sabihin nito sapa. Yan ang sapa. Anida. Sa gilid lang, sa gilid. So sabi daw sa markers, sapa. Ito sapa. Tapos itong area, ito, yan ang area. Ito ang area mga ka-TH. Nasa ibabaw ng sapa. Yan. Ito. Tapos mayroong sikretong dot. Ito ka-TH. Kaya nagsabi ko noon nila, continue lang. Dito nila tinambak ang mga markers. Ito. Yan mga markers mga ka-TH. Mayroong patsing na siminto. Maraming bato nila nakuha. Kadalasan diamond shape at heart shape. At mayroon silang nakuha na bote. Pagkuha nila sa bote, perfect na bote sa hapon. So doon na ako nag-agresibo nila, madiretso lang. At nakuha nila ang bayonita. Ganon lang kataas. So sabi ko diretso lang. So success din sila dito ka-TH. Kasi 15,000 ang ating paghingi nila dito ng bayad sa atin pagpunta kasi sobrang layo mula sa Visayas. So happy tayo nga nakuha nila kasi alam natin sa ating kakayahan na tested ta. So yan lang, makatulong tayo sa kapwa natin ka-TH at legit tayo nga magpunta sa lugar para walang magalit sa atin. Yan ang pinaka-importante sa treasure hunter. Walang magalit sa atin. Kahit saan tayo magpunta, lahat ng mga ka-TH nga natulungan natin at napuntahan at nakilala natin, walang magalit sa ating grupo. Kaya tuloy ang Cebu Treasure Hunter sa pagtulong. So, pagpunta namin dito, 15K, 4 kami. Pag uwi dito sa Visayas, iwan na lang sa pira hiningi namin. Nasa 2K na lang. So yan. So ngayon nagpunta naman tayo dito kasi ang ari ng lupa doon sa unahan, kasi nalaman niya nga itong area sa may-ari ng lupa nakuha na at ngayon wala na dito. Caretaker na lang ang naiwan dito sa area. Mayroong caretaker na binantayan ng itong area at na kuan sa mga tao dito nga nakuhaan dito. So ngayon ang may-ari ng lupa sa unahan magpa-detect siya at kita naman ulit tinawagan. So ang hiningi natin mga ka-TH 5K na lang yun. 5K na lang yun ang kaya nila bigay sa atin. Mabigyan man tayo sa kanila o hindi, pag hingi natin ng ganong presyo, pagpunta natin transport na pauwi namin, happy na tayo mga ka-TH. So sana ang paglukit natin sa unahan mayroon tayong malukit kasi itong area, buong area mga ka-TH nasa 7 hectares. Japanese camp ito ka-TH. Dito ang Huis de Kutsilyo, tinatawag sa Huis de Kutsilyo pag declare sa mga hapon na patay na mula sa mga bata, buntis. Dito ang bayonita sa mga bata sa Second World War II mga ka-TH. So ngayon nandoon na ang tropa. So ating puntahan. So by the way di ay mga ka-TH, yung nakapalo sa ating Facebook, yung puno ng kulo, ipakita natin sa inyo kung ano ang binigay nila sa atin souvenir.
So nakuha ang puno ng kulo na locate natin last week. Sa makita ninyo sa ating vlog. So tingnan ninyo ang nakuha natin kasi binigyan tayo ng isa. So ating ipakita ninyo. So don't skip this video. Panoorin ninyo mga ka-TH. Follow ninyo ating Facebook at ang ating YouTube channel si Bunga Cebu Treasure Hunter para may makuha kayong kalaman. Huwag kayo puro gadget kasi hindi basta-basta ang gadget. Ang gadget ginawa sa ibang nasyon, tao lang ang nagawa. Hindi 100% nga magtukoy sa item. Kasi alam nila kung maggawa sila ng legit gamit about treasure hunting, mayaman na lahat ang mga tao dito sa Pilipinas. Hindi na sila ilado nga nasod nga sila ang pinaka pangyarihan. Kaya isip-isip kayo, kailangan ang gadget ginawa ng tao sa ibang nasyon, tayo magawa naman tayong ating sariling gamit, ating study. Kaya kung sino nakakita sa ating gamit, mag-PM lang kayo mga ka-TH. Kasi ang nag-tutor sa atin hapon sa ating gamit. So yan na. So magpunta na tayo sa unahan kasi post tayo dito, nag-video tayo para may makuha kayong kalaman. So wag susuko mga ka-treasure hunter. Laban. At yung kulo na detect natin last week, pakita natin sa inyo maraming old coins, street settlement na mga pangalan ng old coins, barya sa noong unang mga tao. Marami mga ka-TH at isa lang ang ating hiningi. So ipakita natin, subaybay lang sa ating Facebook page, i-follow lang yun. At ang ating YouTube channel, si Bunga Cebu Treasure Hunter, para doon ninyo makita ang nakuha sa kulo last week nga sa area nga kung saan doon tayo nagpunta. So ngayon, magpunta na tayo doon sa unahan kasi siguro tapos na sila sa paglinis kung saan doon tayo maglocate. So maraming salamat mga ka-TH. Si Bunga Cebu Treasure Hunter mga ka-TH. Walang tao na galit sa ating grupa. Kasi hindi tayo basta-basta magpunta sa area. At marami nang natulungan natin sa Luzon, Visayas, Mindanao. So magandang araw. March 10 ngayong araw.